Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan mo ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito, sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng masaganang bayo sa buhay na ito, ng mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalaki na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit marami ang nauna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo, ang siyong lahat. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Masila ba kayo? Doon pa yata. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Bilang inyong parish priest, nais ko ipaabot ang aking masayang pagbati sa mga mag-aaral na magsisipagtapos. Ang aking pagbati sa mga magulang, alam kong doble ang kasiyahan ng mga magulang sa kanilang pagsama sa kanilang anak sa pagtatapos na ito. At ang aking pagbati sa ating kapamunuan ng ating paaralan, sa ating principal at sa ating mga guro, na tulong-tulong na nagbigay ng kanilang kakayanan para hubugin ang ating mga kabataan. Ito ang aking mensahe, lalo-lalo na sa mga mag-aaral. Tatlong bagay lang. Una, pasasalamat. Tayo ay nagtitipon sa banal na misa, una sa lahat, para magpasalamat sa Diyos. Alam niyo ang pangalan ng misa, sabi natin, Eucharist or Eucharistia. Alam niyo ang ibig sabihin ng salitang Eucharist? Ang ibig sabihin ng salitang Eucharist ay pasasalamat. Tuwing tayo ay nagdidiwang ng banal na misa, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang maraming biyaya para sa atin. Biyaya ng buhay, biyaya ng talento, biyaya ng karunungan, biyaya ng mga magulang, mga guro, mga taong tumutulong at umaagapay sa atin sa landas ng buhay. Kaya ngayon, kayo ay magsisipagtapos, natatapos ang isang yugto ng inyong pag-aaral, pagsasanay at paghubog. Tayo ay nagtitipon para magdiwag ng misa, para magpasalamat. Dahil alam natin, wala tayong magagawa kung hindi tayo tutulungan ng Diyos. At ang inyong mga natapos, nagawa, nakamit, lahat ng yan ay nagawa ninyo, hindi lamang sa inyong sariling galing, kundi sa tulong at awa ng Diyos. Kaya ano ang ating tugon sa kanyang kabutihang loob? Pasasalamat. Kaya tayo ay nandito para magdiwang ng misa. Salamat, Jesus, sa iyong biyaya. Salamat, Jesus, sa biyaya ng talino. Salamat, Jesus, sa biyaya ng karunungan at mga talento. Salamat, Jesus, at binigyan mo ako ng mga magulang at mga guro na tumutulong sa akin, hindi lang sa pag-aaral, kundi sa landas ng buhay. Kaya, mga mag-aaral, magpasalamat sa Diyos. Huwag nalilimutan magpasalamat sa Diyos. Hindi lang ngayon na kayo ay magsisipagtapos, kundi sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat sa Diyos.
Kaya nga mahalaga na tuwing linggo nagsisimba tayo. Sana ang mga mag-aaral, tayo lahat nagsisimba, hindi lang tuwing graduation or moving up ceremony. Sana tuwing linggo nagsisimba tayo para magpasalamat sa Diyos. Ikalawang mensahe ko ito, yung inyong mga natutunan, gamitin ninyo para sa kabutihan. Yung inyong talento, yung inyong talino, yung inyong mga kakayanan, lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. Pero dapat gamitin ninyo para sa kabutihan. Ang sabi sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pedro ay ito, magpakabanal kayo. Magpakabanal kayo sa lahat ng inyong mga gawain. Ibig sabihin, yung ating talino, yung ating kakayanan, yung ating natutunan, gagamitin natin sa mabuti, gagamitin natin para dakilain ang Diyos. Sa ganitong paraan, nagiging banal tayo. Kapag ang ating buhay ay iniaalay natin sa Diyos. Kapag tayo ay sumusunod kay Jesus. Sabi ni Pedro sa Ebanghelyo, Panginoon, iniwan namin ang lahat ng ito para sumunod sa iyo. Anong sabi ng Panginoon? Huwag kang mag-alala, iniwan mo ang lahat ng bagay para sumunod sa akin, yan ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa buhay na ito at sa buhay na darating. Kaya mga mag-aaral, alam ko, marami kayong natutunan. Tama ba? May natutunan ba kayo? Okay. Alam ko, marami kayong talento. Tama ba? Okay. Alam ko, marami kayong kakayanan. Lahat ng yan ay regalo ng Diyos. Sana gamitin sa mabuti. Ibig sabihin, gamitin sa pagtulong sa kapwa. Simulan ninyo sa pamamagitan ng pagtulong sa mga magulang sa bahay. Simulan ninyo sa pamamagitan ng pagtulong sa inyong mga kaibigan na nahihirapan o nangangailangan. Pumunta kayo dito sa simbahan. Kailangan namin ng mga kabataan na may talino at kakayanan para maglingkod sa Diyos. At ang inyong mga talino at kakayanan, gamitin ninyo para sa ikadadakila ng Diyos. Yung iba matatalino ginagamit sa kasamaan. Matatalino sila pero ginagamit sa pagnanakaw, ang galing-galing sa math, no? Pero yung galing-galing sa math, ginagamit sa pandaraya. Tama ba yun? Mali? Mali? Mali yun, no? Yung talino mo sa math, gamitin mo, huwag sa pandaraya, kundi sa mabuti. So meron kayong talino, gamitin sa kabutihan. Gamitin sa paglilingkod sa kapwa. Gamitin para dakilain ang Diyos. Ang lahat ng inyong gagawin, ialay ninyo sa Diyos. Panginoon, itong aking pagsusumika para sa iyo. Panginoon, itong aking pag-aaral para sa iyo. Panginoon, itong aking pagpapakabuti para sa iyo. Sa ganyang paraan, tayo ay nagiging banal. Ano man ang aking ginagawa, tayo man ay nasa loob ng simbahan o nasa labas ng simbahan, sa ating tahanan, kasama ang ating pamilya, mga kaibigan, tayo man ay gumagawa o nag-iibang, kapag tayo ay gumagawa ng mabuti at iaalay ito sa Diyos, tayo ay nagiging banal. No? So, ang dalawang mensahe ko, yung talino, gamitin sa pagpapakabanal. At yan ay gagantimpalaan ng Diyos. Huwag ninyong sasayangin ang inyong talento, ha? Huwag ninyong sasayangin ang inyong pinabukasan. Huwag ninyong sasayangin ang inyong talino. Gamitin ang lahat ng ito sa mabuti para dakilain ang Diyos. Yung ibang kabataan na nalulungkot, ayaw mag-aral. Meron ba itong ayaw mag-aral? Yung ibang kabataan na nalulungkot, yung kanilang talento, sinasayang lang sa pagsama sa masamang barkada o masama
masasamang impluwensya o ginagamit sa pagmasasamang bisyo. Huwag sayangin ang mga biyaya ng Diyos. Gamitin ito sa mabuti, magpakabanal, at yan ay gagawin-palaan ng Diyos. Ang aking panguling mensahe ay para sa mga magulang at mga guro, mga katikista, na gumabay at umupo sa ating mga mag-aaral. Maraming salamat sa inyong sakripisyo at dedikasyon, sa inyong bukasyon bilang mga tagapagbubo ng ating mga kabataan. Ang ating mga kabataan ay hindi aabot sa puntong ito ng kanilang buhay. Sila ay magsisipagtapos kung hindi sa inyong tulong, paggabay at pagtuturo. Kaya maraming salamat sa mga magulang, mga guro at mga katikista. Mahalaga ang inyong gampanin, mga magulang, mga guro. Kayo ang tagapagturo, hindi lang ng mga lessons sa science, o sa math, o sa English, o sa history. Kayo ay tagapagturo ng kabutihan sa mga bata. Alam niyo, sa mundo natin ngayon, marami ang hindi magandang impluwensya, marami ang hindi magandang halimbawa na pwedeng makuha ng ating mga kabataan. Kaya lalong mahalaga ang presensya ng mga magulang at mga guro bilang mga mabubuting gabay ng mga bata. Kaya huwag mo kayong mapapagod na tumuan ang mga bata ito ng pagutihang asal. Higit sa mga lessons, tulungan natin silang magkaroon ng magandang karakter, pagkatao, maging mabuting tao, maging mabuting Kristiyano. At yan mo ay magagawa sa tulong ng mga guro at ng mga magulang. Salamat sa pagtatsaga, salamat sa mabuting halimbawa, salamat sa pagtuturo. At kapag maraming magulang at mga guro na aagapay at mahubog sa ating mga kabataan, mayroon tayong magandang kinabukasan. Hindi lamang sa mundo ito, kundi kinabukasan sa langit. Yung inyong paghuhubog sa inyong mga anak at mga mag-aaral, yan ho'y paglilingkod ninyo sa Diyos. Kapag inaakay ninyo ang mga bata nito sa kabutihan, inaakay ninyo sila papalapit sa Diyos, kayo din ay nagiging banal sa paligid ng Diyos. Kaya habang kami nagpapasalamat sa mga magulang at mga guro, patuloy namin kayong i-encourage, gabayan ang mga bata. Huwag pababayaan ang mga bata ng mga ligaw ng landas. Akayin sila ng paulit-ulit sa kabutihan, papalapit sa Diyos. Kaya mga minamahal na kapatid, pagpatuloy natin ang pagdiriwang, magpuri tayo at magpasalamat sa Diyos. Hilingin natin sa banal na misang ito ang biyayang kailangan natin upang tayo lahat, mga mag-aaral, mga magulang, mga guro, ay maging banal at makapagbigay papuri sa Panginoon. Amen. Maglaan tayo ng ilang sandali ng katahimikan para masalamatan ng Panginoon sa katahimikan ng ating puso. Amen.